Uy, pero napapanood ko dati mga interviews ni Tito Mikey, yung sa AF, di ba? Pwede naman natin i-mention yung AF. Yeah, na natutulog ka sa gym. Oo, kasi growing up, basketball player ako eh. So, yun talaga yung pangarap ko is just to make it to the PBA, Maging pro, talagang yumaman bilang basketball sa player. sports. When obviously hindi nangyari yun, I had to look for other things that I can do. Tapos, funny kasi Pecho de Peligro, nagsimula pa nga ako na ang dami kong in-applyan. Dami kong sinubukan trabaho. Like? Nag-corporate ako for 2 months. Nag-fitness trainer ako for AF ng 3 months. 3 months lang 3 yun? months lang yun. Tapos nung na-realize ko na wait lang, hindi ako bagay dun sa may oras. Tapos 'di ba, commission-based yun. So you don't get, hindi mo naman makuha yung 100% eh. Makuha mo 20. So parang sabi ko, okay wait. So nag-ano na lang ako, personal trainer. Yung nag-freelance. Yung para hindi ka under personal, ng gym. So nag-ganon ako, nag-apply ako mag-FA. Nag-try ako FA. FA. Natuloy ka mag-FA? Nag-FA ako. So, funny. So, nag-AF ako, FA. Tapos, kasi nag-ano na ako noon eh, nag-host na ako noon, tapos nasa ABS-CBN na ako noon, nag-commentate na ako ng basketball. Okay. Commentator na ako noon. So kahit papaano, medyo sanay na ako magsalita, sanay na ako kung may kakausapin, ganyan. So apply. Di ba yung pag nag-apply ka ng FA, magsasalita ka sa harapan ng buong, di ba? So okay, normal sa akin. Panel interview, gano'n? Hindi, parang nandun lahat ng tao, and then mag-ano ka, hi, I'm Mikey, ganyan. Talaga? Parang BTR? Parang ganun, parang gusto nila makita na kaya mong paano ka with lot of people. With people na hindi mo kilala technically. So ganun. So okay lang naman, normal sa akin yun. And then, after nun, isa palang tattoo ko nun. Ito palang tattoo ko. May tattoo ko dito eh. Mm-hmm. So, sorry. Itong wrist na to. Ito palang ang tattoo ko nun. So, ang ginawa ko nun, alam kong bawal ang tattoo eh. So, nag-watch ako. So, the whole interview, naka-watch ako the whole day. Naka-watch ako dyan. So, malinis pa ako nun. Tapos, marumi ka. Malinis pa ako. Madumi na ako. Alis ka sa akin. So, malinis pa ako nun. And then, okay, ganyan. Finally, yung final pala, bago ka mag-next sa, ano tawag mo doon, yung i-physical ka na. Pag-ubaring ka? Check yung kamay mo. Kamay. Kala mo, sana concealer. Dapat concealer. So, nag-ganon ako. Tapos ganyan. So, okay. Sige, can you take off your watch? Sabi ko, tanggal akong watch. As in, they're asking me. I mean, this is not to speak against them. Pero, alam naman natin dun sa field na yun, hindi naman talaga accepted. Alam ko na yun eh. So, sabi nila parang, pwede bang patanggal mo yung tattoo? Parang patanggal mo yung tattoo mo kasi lusot naman lusot okay. na. So, habang pabalik ako ng kotse, iniisip ko, patanggal ba akong tattoo? Like, nandun ako sa next eh. Tapos wala na. Sabi ko, hindi na lang. Dinagdagan ko na lang. Sabi ko, dinagdagan ko na lang. Sabi ko, parang na lang. Tanggapin ko na lang na ganito. So, nag-try ako mag-FA. Muntik ako mag-mix VJ. Ang old school ng mix VJ. So, lahat related sa mix VJ. pagsasalita or sports? Yung pagsasalita, actually, sobrang out of nowhere yon kasi nagbabasketball ako, na-injure ako, na-ACL ako, so I had a year off. Tapos, sobrang sakto lang na nakaupo ako sa isang event na in-invite lang ako ng kaibigan ko. Hindi pa ako content creator. No? So, hindi ako invited as an influencer. As in, event lang, may kaibigan ako, sama ka, nandito yung mga NBA players, ganyan. Upo lang ako doon. And then may tao sa harapan ko, literal, na taga-ABS-CBN na sinabi na parang, may audition yung mga bagong commentators ng NCAA, baka gusto mo mag-try. Kasi daw, every time in interview nila ako, nung player ako, nakita lang nila na walang hiya ako. Na parang makwento ako, gano'n. So parang, which is yung I don't know, maybe kailangan. Maybe nag-stick sa kanila yun. So parang, why not try mo? So nag-audition lang ako, gano'n. Tapos nagsalita. Tapos after a while, sabi ko, okay, sige. Which is basketball naman eh. So pag madali lang kasi yun naman ginagawa talaga. Mo din. Yun naman talaga. Pag commentator, ano ba yung i-comment mo? Kung nasan yung bola? Ano nangyayari kung nasan bola? Pag basketball, di ba may dalawang nagsasalita? Ako yun. Oo, ako yun. So very, very spontaneous. Walang script yun eh. So very spontaneous. Everything is mabilisan lang. So doon ako medyo natututo na, okay, kailangan mabilis ka mag-isip.
pag may foul, stop. Technically, walang nangyayari visually. So, kailangan makwento ka. So, doon ako natuto. And then after all, doon sinabi nila, ba't gusto mo mag-audition ng Mix VJ? Sabi ko, Mix VJ. Tuloy-tuloy. Taray. Tuloy-tuloy yung Sabi ko, offer. Mix VJ. Gusto na nila yung boses So mo. sabi ko, sige, ayoko Mix VJ. Hindi, sige, try mo lang, ganyan. Nanonood tayo ng Mix, di ba? Siyempre, ano tayo? Luis Manzana. Diyan ko ba't ako nalilate? Oo, yung mga top Diyos, 10, diba? top 10. As in, pinapunta lang, pinatayo nila ako doon. Tapos, Tito Mikey, sige, Tito Mikey, sige nga, kunyari, mag-intro ka ng music video. Ganun lang. Tapos, okay, nanonood ka ba ng Mix? Oo, nanonood naman. Sige, mag-intro ka ng music video. So, parang ako, sige po. What's up? This is VJ Mikey and this is Pop Mix. Ganyan. And our next song, ganyan lang ako. And then after a while, they called me. Tapos sabi nila, kailangan nila ng Mix VJ na medyo madumi. Medyo rebellious. Hindi naman madumi. Pero medyo... Kaya pala dumami yung tattoo. Pero yung kasi sinabi nila yung medyo matatu. Kasi di ba usually Parang good boy yung mga... rugged. Medyo rugged. Ayun na lang yung mas magandang term, rugged. So parang and then hindi ko siya natuloy because I wanted to play basketball pa. Injured lang kasi ako noon, di ba? Akala ko ayaw niya pang magmarumi nung mga oras na yun. Hindi ko patanggap. Bawal ka ba play ng music habang nagko-comment sa basketball? Pinag-combine yung trabaho, no? So doon na nagsimula yung speaking skills o career. And then AF, ganyan. Alam, nag-ano pa ako dati, nag-Grab. Uber. Pandemic. Uber. May Uber dito sa Pilipinas Uber dati, before. Uber yung una. Mas mura. Tama, so diba? yung kwento ngayon, nag-viral din yun. Sa akin lang kasi, na-realize ko when I tried corporate, hindi ako ginaganahan pag alam ko yung sweldo ko. Parang fixed. Ayaw mo ng Ayoko ng fixed. Okay, Hindi ako ginaganahan. Parang entering the day or the work day, parang hindi ko mahanap yung motivation. Kasi parang whether galingan ko, hindi ko galingan, magsipag ako. Ito ka. Andito ka lang. Ito yung bayad sa'yo. So dun ko na-realize na parang, okay, baka nga hindi ako para sa ganung setup. Which iba-iba naman tayo, di ba? May mga iba. May iba na yun ang bet nila. Yung ate ko is literally one of the, ano siya ngayon, COO na siya ngayon sa Macan. So bagong promote siya, youngest siya I believe. So I've seen people who excelled in that space. Diba? So ako, hindi siya para sa Ano palang course mo? Tourism. So tourism. So nag-ano ko, yung, ano yan? Ano yung bago ka gumraduate? OJT. Yun, OJT ko sa mga hotel. Ganon. So medyo na-try ko siya. And then after that, nung sabi ko, okay, kaya ako napag-Uber, kasi dun ko pinaka-realize, nung nag-Uber ako, may mga friends kasi ako nag-start mag-Uber eh. Kasi may car ako noon, yung Mirage ko na hatchback. Okay, so sabi ko, sige, inano ko sa Uber, in-apply ko sa Uber, so nag-start na ako. Tapos parang na-realize ko, yun yung strength ko, yung obsession ko sa isang bagay, na parang, pag nakahatid ka kasi, di ba, mga kahatid ka, di ba? So, sana pick up mo. nahatid mo naman. Oo, di ba? Pag na-drop off mo siya, yung pipindutin mo yung end trip. Tapos papasok sa yung pera. Pag end trip ko, parang may fulfillment na, uy, may nagawa akong isa. Parang checklist. Sense of Diba? fulfillment. Parang checklist, parang, uy, isa pa. Uy, isa pa. Akala ko, doon niya ginagamit yung pagiging tourism graduate Ay, niya. hindi, wala So, ako nakita niyo po yung Ayaw mo Intramuros. pag-collab yung mga trabaho mo. 5-star ako lagi nun. Kung gano'n. Hindi lang po ako hinatid. 5-star hotel, 5-star driver ka. Dito naman po ginaganap ang MBA. Nagkaroon din po ako ng experience. May corporate pa rin. So, ano siya, dun ko na-realize na parang, okay, so parang, one more trip. Tapos dati, ang Uber, meron pa siyang incentives. So in a day, pag nakasampu ka, may plus ganito ka. So parang namomotivate ako. Kaya nadala ko yun sa pagiging trainer. Kaya ako natulog doon kasi I felt like every waking moment, kailangan, dalawa kasi ang nakikita ko when it comes to a job or a career na hindi fixed. It's either may chance kang kumita ng kumita araw-araw or oras-oras or hindi ka kikita at all. So, nandun ka sa extremes. Sa wala o dun sa ano. Nothing in between. Which is sometimes
a fear for other people na hindi fixed. Totoo. Sa akin, baliktad. Na-excite ako doon. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro. Brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.